Isa sa mga misteryo sa One Piece ay ang mga Devil Fruit dahil sa iba't ibang uri nito at mga kapangyarihan. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol din sa Devil Fruit. Pero sa bidyong ito, aalamin natin kung sino sa ngayon ang mga taong may dalawang Devil Fruit at ang mga posibleng magkakaroon din. At bakit itong paglitaw ng mga taong may dalawang Devil Fruit ang isa sa mga dapat abangan sa mga magdadaang chapter at ano ang papel nila sa parating na mga labanan sa future. Pero bago yan huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. Happy New Year nga pala mga katambay at salamat sa pagsuporta. Marami pa tayong aabangan ng mga kaganapan sa One Piece. Tumutok lang sa ating channel at huwag kayong pahuhuli. O paano? Simulan na natin. Let's go! Sobrang daming nangyari sa mga nagdaang chapter dahil nabalik na tayo ulit sa Elbap at mas nalaman natin ng husto ang journey na nangyari sa buhay ni King Harald. Magmula sa pagpayag nito na maging tau-tauhan ng world government at pagtulong niya sa mga gawain ng Marines dahil lang din naman to sa kagustuhan niya na maging progresibo pa ang Elbap at makilala sa buong mundo ang bansa ng mga giant na hindi magulo at pwedeng bisitahin ng kahit sino. Ginawa ni King Harald ang sakripisyo kahit na maging parang sunod-sunuran na siya sa mga Gorosei. Diyan din nangyari ang pagpayag niya na maging isa sa mga God's Knight at nabigyan siya ng mga kontrata o mga silpak na magsa-certified sa kanya bilang isang God's Knight. Mas pinalakas siya ng kasunduan na yan na ginawa ni Imo at isa na din siyang immortal. Pero dahil sa pakikipagkasundo niya sa mga Gorosei at kay Imo ay malaki nga ang sakripisyo para dito. Hindi lang siya ang kasama dahil buong Elbap ang magiging alipin ni Imo. At dahil dyan sa sinabi ni Imo ay dyan na nagalit si Harald at yun nga nangyari ang pagkontrol sa kanya. Naganap ang massacre sa castle dahil nga sa pagwawala ni King Harald. Ay kasama pa dyan na tumulong na labanan si Harald ay sila Gaban at Shanks. Pero alam din natin sa ngayon na si Loki nga ang tumapos kay King Harald dahil nga sa tulong ng Ragnir at ng legendary Devil Fruit ng Elbap. Pero dahil dyan sa nangyaring trahedya na yan sa Elbap ay dito na tayo napaisip na kung si Loki ay may dalawang Devil Fruit, posible kaya na meron pang ibang tao na may kakayahan na ganun at sino-sino ang mga posibleng lumitaw na magkaroon ng dalawang Devil Fruit at gaano kalaki ang magiging papel ng mga taong may dalawang Devil Fruit na to sa future ng One Piece. Yan ang aalamin natin. Itong mga uunahin natin ay sa kasalukuyan ay nagtataglay ng dalawang Devil Fruit. Parang sa series ay sila pa lang ang mga nababanggit at na-reveal na gumagamit ng dalawang Devil Fruit. Napaka-rare niyan kumbaga sa lahi sa One Piece para mga Buccaneers dahil ang pagkakaalam natin hindi pwedeng magkaroon ng tao o nilalang ng dalawang Devil Fruit. Pero nung nakita natin na may mga taong kayang gawin yan ay nagulat tayo dahil paano nila nagawa yon nang hindi napapahamak ang sarili nila. Syempre unang-una na dyan ay itong si Marshall D. Teach o si Blackbeard. Isa sa pinaka-highlight ng Paramount War ay itong ginawa ni Teach nang bigla silang dumating sa Marineford at napatay nila itong si Newgate. Ginawa ni Teach ang napaka-imposible pero hindi pa rin natin alam kung paano niya nakuha yung powers nitong si Newgate. Tinakpan lang nila yung katawan nito at pagtanggal nila doon sa tela ay nakay-Teach na yung Gura-Gura no Mi. Misteryo pa rin yung ginawa ni Teach na yan. Nagdala ba siya ng isang prutas doon, kumapit yung powers ng Devil Fruit at kinain ni Teach yun o gawa ito ng Yami Yami no Mi na baka may kakayaan nito na kumuha ng ibang ability sa namatay na tao. Tanong pa rin yan hanggang sa ngayon. Yun nga nakuha ni Teach ang Gura-Gura no Mi at nagamit pa niya to sa Marineford. Dalawang Devil Fruit sa iisang katawan. Itong sinato ang nagpatunay na sobrang espesyal ng lahi ni Teach na Buccaneers dahil maraming kayang gawin ng katawan ni Teach na mukhang hindi pa yan tapos dahil maraming arc ang makikita natin at baka sa mga magdadaang chapter sa future ay may isa na naman na makuhang power si Teach kaya talagang OP na to. Pangalawa na may dalawang Devil Fruit sa ngayon na naipakilala ay syempre nito lang natin nalaman na itong si Loki ay nagtataglay din ng dalawang Devil Fruit pero ang kakaiba naman kay Loki nakakain siya ng isang legendary Devil Fruit na pinakaiingat-ingatan ng Elbap at yung isang Devil Fruit ay isang armas na sobrang lakas na kahit si Harald ay hindi nga tinangkang pasukin nun yung treasure room dahil nga nagbabantay nga dito ang hammer na Ragnir na sa katotohanan ay isa palang squirrel na tatawagin nating Ratatoskr dahil mukhang sa Norse mythology talaga hinango ni Oda Senpai yung karakter na to. Yung powers nitong Ratatoskr ay sobrang lakas dahil kapag nag-transform nga ito sa pagiging hammer ay kayang durugin ito kahit yung katawan ni Harald na sobrang lakas at immortal tapos may tulong pa ng Conqueror sa akin ni Loki ay talagang durog si Harald.
Speaking of Loki din, yung isa pa niyang Devil Fruit, legendary din dahil alam ni Harald na ang tanging paraan lang para nga mapatay siya ay yung Devil Fruit ng Elbap. At sa nakaraang chapter nga ay nakita natin na nag-transform si Loki sa kung anong halimaw. Isang hatake nga lang ang ginawa nito na parang nagpakawala siya ng mga claw marks. Tinamaan nito si Harald at muntik na ngang mahati yung katawan niya doon sa atake ni Loki. Misteryo pa rin ang kung anong form ni Loki dahil hindi pa nga pinakita ng buo ang tunay na itsura ng transformation niya. Pero dalawa nga ang posibleng sagot dyan kung anong powers ang nakay Loki ngayon. Una dyan yung mythical Zoa na Fenrir, isa tong malaking wolf. At sa Norse mythology, anak to ni Loki, yung Aesir god na Loki. Kung yung claw mark ang pagbabasihan natin ay posible na Fenrir yung form ni Loki ngayon. Pero kung titingnan natin ng mabuti at bubusisiin natin yung shadow sa scene na to, ay may kakaiba nga sa form ni Loki dahil medyo mahaba yung nguso at yung leeg. Hindi ganyan ang form ng isang wolf. Kaya ipapasok ko dito yung isang posible pang form ni Loki. At ito nga ay yung Nidhogg. Yes, isang dragon ang posibleng form ni Loki. Pero ang dragon na to di katulad nung kay Kaido. May pakpak si Loki at kung titingnan natin mabuti yung scene ay may mga spike yung form na to. Kaya mas posibleng Nidhogg ang Devil Fruit ni Loki. At dahil nandyan yung Ratatoskar ay pasok talaga to dahil ang lore kasi nito sa Norse mythology ay itong si Ratatoskar ay isang messenger of God. Inaakit baba niya yung puno ng Yggdrasil para magbigay ng mensahe sa isang eagle na nasa tuktok ng Yggdrasil. At yung nasa underworld naman ay ang Nidhogg at babagay talaga kay Loki yung Nidhogg na form dahil 'di ba nasa baba siya ng Yggdrasil. Sa underworld lumaki si Loki at dun siya ginapos at nanatili. Kaya pasok kay Loki ang kwento ng Nidhogg at asahan natin na maangas yung form ni Loki na yan. Makikita natin yan sa labanang magaganap sa Sun Realm. Itong mga sumunod na ipapakilala natin ay mga posible pa lang na mai-reveal na magkakaroon o meron dalawang Devil Fruit. Bakit ko nga ba nasabi to? Dahil sa mga magdadaang mga chapter o arc sa future ng One Piece ay patindi ng patindi. Yung mga makakaharap na mga bida natin na mga malalakas na kalaban, mga bagong Devil Fruit user at mga laban na dapat mag-power up ang mga bida natin dahil malamang napatikim pa lang yung mga nakikita natin sa nagdaang mga chapter. Pagdating sa Conqueror Saki, mga Devil Fruit na malalakas na karakter na umpisa pa lang tayo ng mga masigit pang malulupit na kaganapan. Una sa listahan natin ay itong champion daw ng God Valley at nakapatay sa 1 HP na si Rax. Ito nga ay ang tatay nila Shanks at Shamrock na si Garling. Alam ko sasabihin nyo mahina naman yan si Garling. Nagugulpi nga yan dati ni Rax. Kasama nyo ako dyan mga katambay. Pero sa ngayon dahil matagal ng panahon na nangyari yung God Valley ay malamang naman yan nagpalakas talaga si Garling at ngayon nga Gorosei na siya. Mas lalong lalakas ang kapangyarihan niyan dahil mas suportado ni Imu ang mga Gorosei. Mas malaking kapangyarihan ang nabibigay niya. May Conqueror Saki din to dahil malamang sa kanya naman ni Shanks ang malakas na haki. Pero hindi yan ang pakay natin dahil ramdam ko na hindi lang yan ang alas ngayon ni Garling. Kagaya ng anak niya na si Shamrock, malamang to ang espada ni Garling ay may Devil Fruit powers din. Hindi pa natin matutukoy kung ano yan pero malamang meron dahil baka na-impluensyahan din ni Garling si Shamrock na bigyan ng Devil Fruit ang mga weapons nila. Nakita natin kung gaano ka-useful ang isang armas na may Devil Fruit sa laban. Nakita natin yan kay Shamrock dahil napinsala lang naman niya itong si Loki. At dahil nabanggit ko na din si Shamrock ay itong mag-ama na to, baka nga sa mga dumating na chapter o sa future ma-reveal din na may dalawang Devil Fruit, si Garling at si Shamrock, maliban doon sa mga weapons nila. Bakit? Dahil syempre para mas powerful sila. Alam naman natin na sa world government ang pinakamahalaga ay malakas ka at sakim na yan ang tinataglay nitong mag-ama na to. Naisip ko rin na baka itong mga Gorosei o sila Garling may alam na dyan dati pa patungkol sa theory na kaya ng isang nilalang o tao na mag-consume ng dalawang Devil Fruit na sila lang ang nakakaalam ng paraan. Kaso na iba yan nung nakita nila si Teach na nagawa yun. Bigla-bigla napasabi na lang siguro ang mga Gorosei na paano nagawa ni Blackbeard yun. Tingin ko dyan yung secret sa proseso niyan ay nasa scroll galing sa Void Century at itong si Teach nalaman yan dahil matalino si Teach, mukha lang talagang puro kalokohan
kalokohan. In time, marereveal din na si Garling at si Shamrock ay may dalawang Devil Fruit. Sure yan. Itong tao na to, posible din na magkaroon. Ito nga si Dragon. Bakit? Dahil kailangan mas ma-hype ang pagre-reveal sa kung ano talaga ang powers ni Dragon. Besides sa napaka-misteryoso ng pagkatao ni Dragon na medyo nalalaman na din natin dahil sa nangyaring God Valley incident. Pero kulang pa rin dahil hindi pa rin natin siya nakikita na lumaban at ipamalas yung powers niya. Ang nakikita lang natin sa ability niya ay yung nakakalipad siya gamit ang hangin at kaya niyang magpalabas ng parang bagyo, pati kidlat. Kaya naisip ko din na posible siguro na si Dragon, dalawa ang Devil Fruit nito. Una dyan yung Wind Fruit at posibleng naka-mythical Zoan din to na sure napakalupit din ng ability at form nito. Kaya nakaka-excite din malaman at abangan yung mga susunod pa na chapter dahil ito talaga yung inaantay ko na sumalang sa labanan dahil ang dami nang nangyari sa buhay ni Dragon. Kailangan na talagang magpakilala nito at maipamalas yung galing niya sa labanan. Itong panghuli natin ay malamang nauhulaan nyo naman na. Syempre ang bida natin na si Luffy sa mga nangyayaring mga labanan at chapter na dumaan ay medyo nahihinaan pa ako kay Luffy. Sa totoo lang parang may kulang pa sa powers ng bida natin. Malakas na si Luffy sa ngayon pero may ilalakas pa yan in the future. Sure yan. Nasabi ko na kaya medyo mahina pa ng konti si Luffy dahil konting minuto lang. Hindi pa nga oras ang tinatagal ng gear pip niya. Pag napagod siya, talagang lata, walang lakas. Yung mga ganyang eksena hindi uubra yan kapag malalakas na talaga yung nakakalaban niya. Katulad ni Imu o ni Blackbeard. Kahit nga lang sa Gorosei, hindi na uubra yan. Nakita natin yan sa Egghead. Ay nako po, pag ganyan, kailangan may isa pang power si Luffy para mas makatagal siya sa laban. Sa ngayon, wala pa akong naiisip na Devil Fruit na babagay kay Luffy. Kung magkakaroon lang siya ng isa pa, makain man niya yan o magkaroon siya ng isang weapon na may Devil Fruit din, alin man dyan. Pero kailangan talaga ni Luffy ng kaagapay doon sa gear pip niya o posibleng yung next power up ni Luffy ay makakatulong sa gear pip niya. Kundi man, Devil Fruit ang makuha niya dahil hindi talaga uubra kung gear pip lang tapos si Imu ang kalaban. Nakita natin yan kung paano niya makontrol ang malalakas na tao sa One Piece katulad ni King Harald na Giant o ni Rax. Mahirap kalaban si Imu. Tingin ko nga din si Imu sa dami niyang nakokontrol na tao. Andyan yung mga Gorosei, mga God's Knight. Mukhang itong si Imu, dalawa din yung taglay na Devil Fruit. Hindi biro yung magbibigay ka ng powers sa 5 Gorosei. May immortality pa. Kasama pa dyan yung mga God's Knight. Napaka-OP na kapangyarihan ng taglay ni Imu. Kaya dapat talaga si Luffy may power up pa sa mga darating na arc dahil kailangan talaga niya mapantayan si Imu. Yung mga lilitaw na individual na may dalawang Devil Fruit ay ito yung mga babago sa power scaling sa One Piece sa mga susunod na arc dahil dito natin masasabi na nasa final saga na talaga tayo. Labanan na talaga ng malalakas. Pero dadating din tayo dyan. Ang abangan natin ay yung paparating na laban sa Sun Realm dahil next chapter o sa susunod malamang na mangyayari na yan. Tapos na ang flashback ni King Harald at babalik na tayo sa present. Malalaman na nila Hiro din na hindi talaga kalaban si Loki. Ito pa mismo ang nagligtas sa Elbap. Marami ang mababago ngayon sa pagtingin kay Loki dahil ilang years siyang nakulong doon sa ilalim ng underworld. Ngayon, makakawala na siya at kasama pa niyang lalaban sila Luffy. Isa din to sa gusto kong makita kung paano talaga lumaban si Loki at ma-reveal na yung tunay na form ng legendary Devil Fruit at anong klase to. Tsak niyan, matatakot si Imu kapag nakita niyang magkakampi sila Luffy at si Loki dahil parehong malaking threat sa kanya tong dalawang to. Isang kayang labanan ng Dome Reverse niya at mawasak talaga yung spell at isang dati niya pang karibal sa Void Century na si Joy Boy. Ay nako po, nakaka-excite yan kaya abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Sino-sino kaya ang mga posibleng may dalawang Devil Fruit sa One Piece na mare-reveal sa future? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!